Sa lekturang ito, tatalakayin ko ang mga henerasyong hindi isinama sa talaangkanan ni Jesus sa Mateo Kabanata 1. Ang bagong tipan ay nagsisimula sa isang talaangkanan. Ibig kong sabihin, hindi naman yan masyadong kapanapanabik na material, di ba? Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-aaral ng mga talaangkanan ay nakakabogot. Kaya bakit naman gagawin ito ng Diyos? Bakit niya bubuksan ng bagong tipan? May talaangkanan. Dapat may dahilan. Bueno, ang talaangtanan ni Jesus sa Mateo 1 ay nagbubuod mang buong lumang tipan gamit lamang ang 41 pangalan. At ipinakikilala rin nito ang buong bagong tipan gamit ang mga pangalang ito. Kaya lahat ng taong kasama sa talaangkanang ito ay nagsilbing mga daluyan o daluyan kung saan naparito ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Matututunan natin sa lekturang ito na ang talaangkanang ito ay maraming tinanggal na henerasyon. Ang katotohanan ito pa lamang ay nagpapakita na hindi isang talangkana na magtatala ng pisikal na lahi ni Hesukristo. Ito ay isang talangan-kanan na sumusubaybang sa daloy ng pananampalatayan pipan na naipasa mula sa iyong ninuno patungo sa iyong inapo. Ang talakaangkanang ito ay may kabuuang 42 henerasyon at mahahati ang mga ito sa tatlong panahon. Ang unang panahon ay may 14 na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Si Abraham ay ipinanganak noong 2166 BC. Naging hari si David noong 1003 BC. Kaya yan ay isang saklaw ng 1163 taon na may 14 na henerasyon lamang. Kung hahatiin mo ang 1163 taon sa 14, makukuha mo ang 83.1. Nananahulugan ito na ang isang henerasyon ay may average na 83.1 taon. Masyadong mahaba yan dahil sa Biblia, ang isang henerasyon ay nasa average na 25 hanggang 30 taon. Kaya't iyon pa lamang ay nagpapakita na ang kalaangkanan ito ay dapat may mga tinanggal. Sa loob nito, kaya't ating aalamin ngayon kung saan naroon ang mga tinanggal na iyon at susubukan nating alamin kung bakit inalis ang mga henerasyong iyon sa talangkanan ni Jesus. At panghuli, makikita natin kung paano nagpapatuloy ang talangan kanan sa kabila ng mga kakulangan sa loob ng talangan kanan. Kaya una, tingnan natin kung aling mga henerasyon ang tinanggal. Kapag mainat nating inihambing ang bawat pangalan sa talaan ng lumang tipan, matutuklasan natin na mayroong dalawang malalaking puwang sa unang panahon ng talaang kanan. Kaya tingnan natin ang talaang kanan dito. Nagsisimula ito kay Abraham. At alam mo, nagmula ito kina Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David. Ito ang 14 na henerasyon ng unang panahon. Kaya tingnan natin isa-isa ang bawat pangalan. Ibig kong sabihin, kilala natin sina Abraham, Isaac at Jacob. At saka si Judah, ang pang-apat na anak ni Jacob. Kaya alam natin na walang mga puwang doon. Sino si Perez? Si Perez ay isa sa kambal na ipinanganak ni Tamar para kay Judah sa Genesis Kabanata 38. Ang unang 5 henerasyon dito ay pawang tuloy-tuloy. Walang mga puwang dawan. At saka, sino si Hezron? Hindi naman natin masyadong kilala ang pangalang ito, di ba? Kaya tingnan natin kung sino si Hezron. Lumilitaw si Hezron sa Genesis 46. Sa Genesis Kabanata 46, talata 8, nakalista rito ang 70 miyembro ng pamilya ni Jacob na pumunta sa Ehipto. At sa talata 12, lumilitaw ang pangalang Hezron. Nananahulugan ito na si Hezron ay bahagi ng 70 miyembro ng pamilya ni Jacob na bumaba sa Ehipto noong 1876 BC. Bahagi siya ng henerasyong iyon. Sunod, sino si Am? Sa 1 Kronika 2,
Talata siyam, sinasabi na ang mga anak ni Hezron ay sina Jeremiel, Ram at Gelubay. Kaya mukhang si Ram talaga ang biyolohikal na anak ni Hezron, tama ba? Gayunpaman, kung patuloy mong babasahin ang talaangkanang ito sa isa Kronika 2, ito ay halos kapareho ng sa Mateo 1. Kaya hindi natin lubos na matiyak kung si Ram na ba ang biological na anak ni Hezron. Siyempre, maari nating ipagtanggol na ito ay isang segmented genealogy na nangangahulugang nagmumula ito sa isang minuno at nahahati sa tatlong anak na lalaki. Tama ba? At pagkatapos ay nagpapatuloy ito sa isang linear genealogy. Kaya kadalasan, ang mga segmented genealogy ay walang mga puwang, ngunit hindi palaging ganito ang kaso. Kaya sa RAM, lalagyan na lang natin ng tandang tananong. Hindi talaga kami sigurado kung saan siya nababagay. Sunod, tingnan natin si Aminadab. Sino si Aminadab? Ayon sa Exodo, Kabanata 6, talata 23, si Aminadab ay biyena ni Aaron. Si Aaron ang kapatid ni Moises. Si Aminadab ay biyena ni Aaron. Nagpakasal si Aaron. Anak ni Aminadab, si Elisheba. So ibig sabihin, nasa iisang henerasyon sila? Kaya naman nahulugan iyon na si Aminadab ay bahagi ng henerasyong lumabas mula sa Ehipto noong 1446 BC. Kaya anong ibig sabihin nan? Simula noon, si Hezron ay bahagi ng henerasyong pumunta sa Ehipto noong 1876 at si Aminadab ay bahagi ng henerasyong lumabas ng Ehipto noong 1446. Sa pagitan ng dalawang lalaking ito, halos lahat ng 430 taon ng paglalakbay sa Ehipto ay naalis na. Malaki ang puwang doon. Sunod, dumako tayo sa Nashan. Sino si Nashan? Bueno, si Nashan na nakita natin ay anak ni Aminadab. At si Nashan ang pinuno ng unang henerasyon sa ilan. Ayon sa mga bilang, Kabanata 2, talata 3, sinasabi na si Nashan ang pinuno ng tribo ni Juda. At muli ditong sinasabi na siya ay anak ni Aminadab. Walang manapuan doon. Sino si Sangon? Sinasabi sa atin ng Biblia na pinakasalan ni Salmon si Rahab. Si Rahab ang patutot ng Jericho, tama ba? Kaya ibig sabihin ay bahagi si Salmon ng henerasyong sumakop sa Jericho noong 1406 BC. At ang sumunod ay si Boaz. Sino si Boaz? Gaya ng alam natin, si Boaz ay pinakasalan ni Ruth. Ngayon, saang panahon nabuhay sina Boaz at Ruth? Bueno, sinasabi sa atin ng Ruth 1.1 na nabuhay sila nung panahon ng mga hukom. Pero medyo matagal na ang panahon ng mga hukom. Ito ay sumasaklaw mula 1390 BCE hanggang 1050 BCE. Iyan ay 340 taon. Ngunit hindi tayo lubos na sigurado kung anong bahagi ng panahon ng mga hukom ang kinabubuhayan ni Boaz. Kaya paano natin malalaman? Bueno, kung isasaalang-alang natin ang natitirang mga henerasyon sa unang panahon na si Obed, Jesse at David, makakahula tayo kung kailan nabuhay si Boaz. Ayon sa Ruth 4:17, sinasabi na si Obed ang ama ni Jesse at si Jesse ang ama ni David. Kaya ang Ruth 4:17 ay hindi isang talangkanan. Sa salaysay na ito, kapag inilista ang mga pangalan ng ganito, ibig sabihin ay walang puwang sa pagitan nila, walang laktaw, sunod-sunod ang mga henerasyon. Ibig sabihin, sina Boaz, Obed, Jesse at David ay magkakasunod. Kaya mabuti yan dahil alam natin kung kailan ipinanganak si David. Si David ay ipinanganak noong 1040 BC. At ginagamit natin ng impormasyong iyon na sa Biblia, ang isang henerasyon ay tumatagal ng mga 25 hanggang 30 taon. Maaari tayong gumawa ng matalinong hula kung kailan ipinanganak si Boaz. Kung dadagdagan natin ng 25 o 30 taon simula sa kapanganakan ni David, maaari nating kalkulahin pabalik. At ito ang resulta.
At nakikita mo, si Boaz ay ipinanganak nung unang kalahati ng 1100 BC. Anong ibig sabihin niyan? Aba, Salmon ay bahagi ng henerasyong sumakop sa Jericho noong 1406 BC at si Boaz ay ipinanganak noong unang kalahati ng 1100 BC. Ibig sabihin, sa pagitan ni na Salmon at Boaz, halos 300 taon ng panahon ng mga hukom ang naalis na. Kaya ngayon ay nalaman na natin kung saan matatagpuan ang dalawang malalaking puwang sa unang panahon ng talaang kanan ni Jesus. Kaya, sa pagitan ni na Hezron, Ram at Aminadab, mga 400 taon ng paglalakbay sa Ehipto ang naalis na. At sa pagitan ni na Salmon at Boaz, mga 300 taon mula sa panahon ng mga hukom ang naalis na. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Bakit natin kailangan malaman ito? Bueno, gaya ng sinabi natin, itinuturo sa atin ng palaangkanang ito kung sino ang mga nag-inat ng pananampalataya. Kaya naman ginamit sila ng Diyos bilang mga daluyan kung saan makapapasok si Heso Kristo sa mundong ito. Kaya gusto naming maging katulad ng mga taong ito. Sino ang makakapag-iingat ng pananampalatayang tipan at makakapagpasa nito sa susunod na henerasyon hanggang sa pagbabalik ni Kristo? Kaya susunod, gusto nating malaman kung bakit inalis ang mga henerasyong to. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, matututo tayong huwag nang gawin ang parehong mga pagkakamali na ginawa ng mga taong iyon. Una, tingnan natin ang mga henerasyon sa Ehipto. Una sa lahat, sila ay sumamba sa idolatria. Ayon sa Josue Kabanata 24, talata 14, sinasabi nito, na yan nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng may katapatan at katotohanan at alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at kayo'y maglingkod sa Panginoon. Ang Ehipto ay isang bansang maraming Diyos-Diyusan. At habang ang mga Israelita ay naninirahan doon bilang mga alipin, tiyak na naimpluwensyahan sila ng mga ito at tiyak na sinundan ng iba pang mga Diyos na ito. Pangalawa, nilabag ng mga Israelita ang Sabat habang sila ay nasa Ehipto. Ang dahilan ay dahil ayon sa mga sinaunang talaan ng Ehipto, ang Ehipto noon ay mayroong kalendaryong may 10 araw na linggo. Ang isang linggo para sa kanila ay 10 araw ang haba, at ang Sabat ay dumarating kada 7 araw, tama ba? Kaya makikita mo roon mismo na hindi magkatugma ang dalawang ritmong ito. Hindi sila maaaring magsabay. Kaya ang ritmo ng buhay sa Ehipto ay hindi naaayon sa kalendaryo ng Diyos. Ehipto, sumisimbolo sa makasalanan at bumagsak na mundong ito. Ang mundo ay hindi nabubuhay ayon sa panahon ng Diyos. Ang mundo ay hindi kaayon ng Diyos. Kaya naman, upang makalakad kasama ng Diyos, dapat tayong lumabas kayo sa Ehipto, sa espiritual na pananalita. At dapat nating isync ang ating buhay at ang ating oras sa kalendaryo ng Diyos at sa oras ng Diyos. At ang pinakamahusay na paraan upang gawin yon ay sa pamamagitan ng panyingilin ng araw ng Panginoon. Itinatag ng Diyos ang araw ng Panginoon upang tayo ay maging kaisa ng Diyos. Ang buhay natin ay maaaring ganito. Magkaroon ng parehong ritmo at bilis kasama ng Diyos upang makalakad tayo kasama ng Diyos. Pangatlo, ang mga Israelita, noong sila ay nasa Ehipto, ay hindi makapaghain sa Diyos. Sa madaling salita, hindi nila kayang sambahin ang Diyos. Kita mo, palaging pinipigilan tayo ng mundo na sambahin ng Diyos. Bakit hindi sila makapaghain sa Ehipto? Ayon sa Exodo Kabanata 8, talata 26, sinabi ni Moises, hindi nararapat na gawin iyon sapagkat kami ay maghahain sa Panginoon naming Diyos. Ano ang kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo? Kung maghain kami, nakasuklam-suklam sa mga Egyptyo sa harap ng kanilang mga mata, hindi ba nila kami babatuhin? Anong ibig sabihin na to? Bueno, sa madaling salita, eto naman.
Ang mga hayop na inihahandog ng mga Israelita tulad ng tupa, kordero o baka ay pawang mga diyos ng mga Ehipsyo. Kaya kung makita nilang inihahain ng mga Israelita ang sarili nilang mga Diyos, hindi nila sila pababayaan. Susubukan nilang patayin ng mga ito, ha? Iyan ang sinusubukang sabihin ni Moises dito. Kaya nga, sa loob ng 400 taon, habang may mga alipin sa Ehipto, hindi sila makapaghain sa Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit kinuha ang mga henerasyon sa Ehipto mula sa talaangkanan ni Jesus. Susunod, tingnan natin ang mga henerasyon noong panahon ng mga hukom. Bakit sila inalis sa talaangkanan ni Jesus? Una sa lahat, hindi nila kilala ang Diyos o ang kanyang mga gawa. Hindi nila alam ang salita. Pagkamatay ni Josue ayon sa mga huon. Sa bersikulo 10, sinasabi nito may ibang lahing lumitaw pagkatapos nila na hindi nakakakilala sa Panginoon ni sa gawa na kanyang ginawa para sa Israel. Kaya pagkamatay ni Josue, ang pananampalataya ay hindi na ipasa sa henerasyong iyon. Kaya hindi nila nakilala ang Diyos ni ang kanyang mga gawang isinagawa niya sa kasaysayan ng pagtubos. At ano ang mangyayari kung hindi mo kilala ang Diyos o hindi mo alam ang kanyang salita? Hindi mo alam ang mga gawang ginawa niya para sa atin. Bueno, sinasabi ng Biblia na pinabayaan nila ang kanilang Diyos. Sa mga hukom, Kabanata 2, mga talata 11 hanggang 13, sinasabi na ang mga anak ni Israel ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal, at kanilang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang. At pagkatapos nun, ginawa nila ang tama sa kanilang sariling mga mata. Sa mga hukom, Kabanata 21, talata 25 na siyang huling talata ng aklat ng mga hukom, nagtapos ang Diyos sa pagsasabing, ng mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat isa ang tama sa kanyang sariling paningin. Bakit walang hari sa Israel? Hindi ba't ang Diyos ang kanilang hari? Kaya ipinahihiwatig ng talatang ito na noong panahon ng mga hukom, tinanggihan ng mga Israelita ang Diyos bilang kanilang hari at ginawa nila ang tama sa kanilang sariling mga mata. Ganito ang nangyayari kapag hindi natin alam ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pagtubos, natututuhan natin ang ginawa ng Diyos para sa ating mga ninuno sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pagtubos, natututuhan nating kilalanin ang huwaran ng mga gawaing pagliligtas ng Diyos sa kasaysayan ng tao at sa ating sariling buhay. Kita mo, ang mga gawa ng Diyos ay walang hanggan. Siya ay nakikialam at gumagawa pa rin sa ating mga buhay, tulad ng ginawa niya noong panahon ng Biblia. Kaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, malalaman natin kung paano ka ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit dahil hindi ito alam ng mga tao noong panahon ng mga hukom, tinalikuran nila ang Diyos. At pagkatapos ay sinabi nila, walang Diyos! Kaya gagawin ko ang anumang tama sa aking paningin. At iyon ang dahilan kung bakit sila inalis sa talaangkanan. At pangatlo, gayon paman, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit ang dalawang panahong ito ay inalis sa talaangkanan ni Jesus. At ito ay dahil walang sinuman na magpapahayag. Salita ng Diyos. Kapag tiningnan natin ang talangtanan at inihambing ito sa mga dakilang lalaki ng Diyos at sa mga propeta ng Diyos, ito ang makukuha natin dito. Kita nyo, nabuhay sina Jacob at Jose hanggang sa panahon ito. Ayon sa Genesis Kabanata 50, talata 23, sinasabi na nakikita si Jose hanggang sa ikatlong henerasyon ng kanyang mga anak. Bueno, si Jose ay parehong henerasyon ni Huda, tama ba? Magkapatid sila. Kaya ang ikatlong henerasyon mula kay Jose ay si Ram. Kaya't si Jose ay buhay pa hanggang sa panahong iyon, sa panahon ni Ram. Ngunit pagkamatay ni Jose, wala nang sino man ang makapangyarihan nagpahayag ng gawain ng Diyos na katulad ng ginawa niya. At kaya nga, pagkatapos ni Ram, hindi na iparating ang pananampalataya. Kaya't inalis sila sa talangkanan ni Jesus hanggang sa panahon ni Aminadab nang mamagitan ng Diyos upang tawagin si Moises. Halos 400 taon na ang nabawas sa pagitan ng dalawang taong ito. At pagkatapos, pagkamatay ni Joshua,
Wala nang sino man ang nakapagpahayag ng salita ng Diyos tulad ng ginawa niya. Kaya ang panahon ng mga hukom ay inalis sa talaangkanan ni Jesus hanggang sa dumating si Samuel at nagsimulang ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nakikita mo, napakahalaga ng kumperensyang ito ngayon dahil kailangan nating magbangon ng isang henerasyon ng mga lider na magpapahayag ng salita ng Diyos. Kung hindi, maaari tayong maharap sa isa pang panahon ng mga hukom sa ating panahon. Dapat nating ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga inapo, sa sino mang makikinig, upang ang salitang ito ay maipasa at ang pananampalataya ay magpatuloy hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ayon sa Kawikaan 29, versikulo 19, kung saan walang pahayag, ang bayan ay nagtatakwil ng pagpipigil. Kung walang salita, walang makakapigil sa mga taong ito. Gagawin nila ang anumang gusto nila at lalayo sila sa Diyos. Pangatlo, paano kaya nagpatuloy ang talangkangan ito? Kung may kakulangan sa pananampalataya sa loob ng 400 na taon o 300 na taon, napakatagal na panahon yon. Kaya, paano nga ba nagpatuloy ang talangkangan ito? Paano sila nakabalik sa pananampalataya? Ano nila nabawi ang kanilang pananampalataya pagkatapos ng napakahabang panahon? Bueno, ang simpleng sagot dyan ay ito, na nakialam ang Diyos upang ibalik ang kanyang bayan sa pananampalataya. Ito ay sa Diyos. Interbensyon, kung hindi, doon na lang sana ito tumigil. Ang landas na tatahakin ni Heso Kristo sa pagdating sa mundo ay magtatapos na sana kung iniwan niya ito sa ating mga tao. Kaya tingnan natin kung paano nakialam ang Diyos upang maipagpatuloy ang talangkanang ito. Una, tingnan natin ang panahon ng Exodo. Ano ang ginawa ng Diyos? Paano siya nagtrabaho? Ayon sa mga gawa, Kabanata 7, talata 17, sinasabi nito, ano ang tinutukoy ng talatang ito? Sinasabi nito na ang panahon ng pangako na siyang Exodo, tama, ay papalapit na. Ipinangako niya yan kay Abraham sa Genesis, Kabanata 15, talata 13. Sinabi niya kay Abraham, ang iyong mga anak ay magiging alipin. Ehipto sa loob ng 400 taon, ngulit pagkatapos noon, aalis sila na may dalang malaking kayamanan. Bueno, halos 5-6 na raang taon na ang nakalilipas noon. Walang sino man ang nag-iisip tungkol dito, mulit pinapanatili ng Diyos ang oras, binibilang ng Diyos ang oras, at habang papalapit ang oras na yon, ngayon, sinimulan ng Diyos na isakatuparan ng kanyang plano. Ang unang ginawa niya ay pinarami at pinarami niya ang mga tao sa Ehipto. Kaya sinasabi sa Exodo, Kabanata 1, talata 7, na ang mga anak ni Israel ay naging palaanakin, sila'y dumami ng husto, at sila'y dumami, sila'y naging lubang makapangyarihan, kaya't ang lupain ay napuno nila. Mga dakilang pagpapala talaga ito, hindi ba? Ito ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa sangkatauhan sa Genesis Kabanata 1. Ngunit nang mangyari ito sa mga Israelita sa Ehipto, hindi ito naging isang pagpapala para sa kanila. Bakit? Dahil takot sa kanila ang mga Ehipsyo. Sabi ni Paraon sa kanyang mga tao, ang mga Israelita ay mas marami at malakas kaysa sa atin. Kaya anong ginawa nila? Sa Exodo, Kabanata 1, talata 11, sinasabi na sinimulan nila silang pahirapan ng mabigat na paggawa. Gusto nilang apihin at panatilihin silang pabigat upang hindi sila mag-alsa at mag-alsa laban sa mga Ehipsyo. Ngunit ano ang nangyari noong kayong na Israelita ay dinalamhati? Sa talata 12, sinasabi nito, habang lalo silang pinahihirapan, lalo silang dumarami at lalo silang kumakalat. Kaya't sila'y natakot sa mga anak ni Israel. Habang lalo silang pinahihirapan, lalo silang dumarami. Bahagi ito ng planong Diyos. Kaya nang dumating ang gayong kapighapian, anong ginawa ng mga Israelita?
Bueno, sa Eksodo Kabanata 2, talata 23, sinasabi nito na ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hinina dahil sa pag-aalipin, at sila'y dumaing, at ang kanilang daing para sa tulong ay umabot sa Diyos. Kita mo, bahagi ito ng plano ng Diyos. Bahagi lahat ng ito ng kanyang tadhana. Pinarami at pinarami ng Diyos ang mga Israelita. Nang magkagayoy, pinighati sila ng mga Ehipsyo, at lalo pa silang pinighati habang sila'y lalong dumarami. At dahil sa paghihirap na ito, pinaluhod nito ang mga Israelita sa lupa at nanalangin sa Diyos. Napaluhod sila dahil dito. Bahagi iyon ng plano ng Diyos. Yan ang biyayang inihanda ng Diyos para sa kanila. Sa Hebreyo, ang salita para sa pagpapala ay barak. At kung pipingnan mo ang etimolohiya ng salitang iyan, nagmula ito sa salitang ugat, na literal na nangangahulugang lumuhod, lumuhod. Kaya sinasabi ng Biblia na isang biyaya ang lumuhod sa panalangin. Isang biyaya ang lumuhod at sumuko sa Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos para magawa ng mga Israelita sa pamamagitan ng paghihirap na idinulot niya sa kanila. Kaya nang sila ay lumuhod at nanalangin sa Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Sa bersikulo 24, sinasabi nito, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At sa wakas, nakita sila ng Diyos at pinansin sila ng Diyos. At doon, isinugo ng Diyos sa kanila si Moises. Ito ay sa oras na ito, sabi nito, sa oras na ito. Kita mo, plinano na ng Diyos ang lahat ng ito, at ang kanyang paggalinga ang nagsama-sama ng lahat ng mga pangyayaring ito upang ang mga Israelita ay manalangin sa Diyos at ang Diyos ay mamagitan sa pamamagitan ng pagpapadala kay Moises ang kanilang tagapagligtas sa kanila. Ito ay katulad ng sinasabi sa mga Tadadalasya, Kabanata 4, Talata 4. Sa tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo sa mundong ito. Ito ang tamang panahon ng Diyos. At perfecto ang timing na to. Kaya nang dumating si Moises, tinipon niya ang mga matatanda, ang mga pinuno ng mga anak ni Israel, at inutusan niya si Aaron na sabihin sa kanila ang lahat ng mga salita ng Panginoon. At nang marinig nila ang mga salita ng Diyos, ano ang kanilang ginawa? Sa bersikulo 31, sinasabi nito, ang bayan ay naniwala. Naniwala sila nang marinig nila na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanila, na nakita nila ang kanilang paghihirap. Sila'y naniwala at sila'y yumukod at sila'y sumamba. Diyos! Kita nyo, sa loob ng 400 taon, sila'y lumihis sa pananampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng probidensya at interbensyon ng Diyos, ang mga tao ay naniwala. Nabawi nila ang kanilang pananampalataya. Parang isang himala ito. Patay sila sa espiritual, ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Ito ang tinatawag nating probidensya. Ito ang pagkilos ng Diyos. Ay mga tadhana, ganito ang kahulugan ni Reverend Abraham Park sa tadhana. Ang providence ay ang patuloy na paggamit ng otoridad ng Diyos sa lahat ng bagay upang makamit ang layunin ng pagtubos. Kaya sa madaling salita, ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay sa sansinuko. Ginagamit pa nga niya ang masasama upang maisakatuparan ang kanyang plano ng pagtubos at upang iligtas ang kanyang hinirang na bayan. Yan ang tadhana. At ang tadhana na yan ay gumagana pa rin hanggang ngayon. Kaya nga sa mga taga-Roma, Kabanata 8, Talata 28, sinasabi na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalalakip na gumagawa para sa ikabubuti. Lahat ng bagay. Hindi lamang ilang bagay, hindi lamang mabubuting bagay, kundi lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng paraang iyan upang maisakatuparan ang kanyang kalooban, upang iligtas kayong mga makasalanan, upang iligtas ang kanyang bayan. Kaya ngayon, kahit na may ilang paghihirap o pagsubok sa iyong buhay, maaari pa rin tayong magpasalamat sa Diyos at purihin siya at magalak. Dahil naniniwala kami sa tadhana
Naniniwala kami na ang Diyos ang may kontrol, na siya ay kumikilos sa atin buhay kahit ngayon, na siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay magkakasamang gumagawa para sa ikabubuti. Kaya kahit na may konting paghihiyap ngayon, kaya pa rin natin itong malampasan. Dahil naniniwala kami sa banal na patnubay. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia na ituring nating lahat na kadalakan ang pagdanas ng mga pagsubok. At sinasabi niya sa atin na magalak tayo palagi. Kung hindi tayo naniniwala sa tadhana, hindi tayo maaaring laging magsaya. At sinasabi niyang magpasalamat sa lahat ng bagay. At ganito ang ginagawa ng Diyos noon at ginagawa pa rin niya ito hanggang ngayon. Pangalawa, tingnan natin ang panahon ng mga hukom. Paano ibunalik ng Diyos ang pananampalataya sa mga Israelita noong panahon ng mga hukom? Bueno, nagtrabaho rin siya sa parehong paraan. Una, nagpakita siya kay Samuel. Sa 1 Samuel 3, versikulo 21, sinasabi na muling nagpakita ang Panginoon sa Shilo dahil ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay Samuel sa Shilo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At nang matanggap ni Samuel ang salitang ito, naging tapat siya sa pagpapahayag ng salitang iyon sa buong Israel. Ngunit, may isa pang bagay na nadadanap dito sa panahon ng mga hukom. Si Boaz ang nagpanumbalik ng pananampalataya at magpatuloy sa talaangkan na ni Jesus sa panahong ito. At ang kwentong iyon ni na Boaz at Ruth ay lumang kawili-wili dahil itinuturo nito sa atin ang tungkol sa ugnayan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil sa loob ng kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Kaya alam nating lahat ang kwento ni na Ruth at Boaz, di ba? Naroon ng mga Israelitang ito, sina Elimelech at Naomi, na may dalawang anak na lalaki. Isa sa kanila ay si Malan, na nagpakasal kay Ruth sa Moab. Kita mo, umalis sila sa Israel dahil nagkaroon ng taggutom. Kaya, ang pamilyang ito ay sumisimbolo sa mga Hudyong naligaw ng landas mula sa Diyos. Kaya't nilisan nila ang Israel at nagtungo sa Moab. At pinakasalan ni Mahalon Hirus, bahagi iyon ng probidensya ng Diyos. At doon, namatay ang lahat ng kalalakihan sa pamilya. Kaya tanging ang mga babae, sina Naomi at Ruth, ang bumalik sa Israel. At ayon sa batas ni Goel at sa batas ng kasal ng mga Leveret, ikakasal na ngayon si Ruth sa kanilang pinakamalapit na kamag-anak, si Boaz, upang ipagpatuloy ang lahi ni na Elimelech at Mahlon. Kaya ayon sa batas na iyon, ang kanilang ang unang anak ni na Boaz at Ruth ay dapat ibigay sa lahing ito, upang hindi ito maputol, kundi magpapatuloy. Yan ang nakasaad sa Deuteronomio, Kabanata 25, versikulo 6, tama ba? Mangyayari na ang panganay na ipanganganak niya ay gagamit ng pangalan ng kanyang namatay na kapatid upang ang pangalan nito ay hindi mabura sa Israel. Aba, ang una, ang anak nila ay si Obed. Gayunpaman, ang pangalan ni Obed ay nasa ilalim ng pangalan ni Boaz sa talanakan na ni Jesus. Anong nangyayari dito? Dahil ang pangangay na si Obed ay dapat na mapunta sa ilalim ng pangalan ni Malan upang ipagpatuloy ang lahing iyon. Kaya bakit lumalabas ang pangalan niya sa ilalim ng pangalang Boaz? Mangyayari lamang ito kung si Obed ang nag-iisang anak ni na Boaz at Ruth. Kita nyo? Ang layunin ng batas na ito ay upang maiwasan ang pagkaputol ng anumang lahi sa Israel. Nais ng Diyos na magpatuloy ang lahat ng linya hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Kaya, kung si Obed ang nag-iisang anak at ibibigay nila siya sa lahi ni Malon, mapuputol ang lahi ni Boaz. Kaya sa pagkakataong iyon, ang mangyayari ay si Obed ay mapapasalalam kina Mahalon at Boaz. Kaya, sa madaling salita, ang dalawang linyang ito ay magsasama sa pamamagitan ni Obed at magiging isa, at ito ay magpapatuloy hanggang kay David at hanggang kay Jesus. Kaya anong itinuturo sa atin ng maikling kwentong ito?
Itinuturo nito sa atin ang isang bagay na binanggit ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 11. Kita mo, Pablo, may mga alalahanin siya tungkol sa kanyang mga kapatid, ang mga Hudyo. Sabi nga, nag-aalala ako na timanggihan ng aking mga kapatid, ang mga Hudyo, si Jesus, kaya timanggihan din sila ng Diyos. Pero, aniya, hindi iyon ang kaso. Dahil itinakwil ang mga Hudyo, nagbigay ito ng pagkakatao sa mga hentil, tulad ni Ruth, na makilahok dito. Ang kanang mga taong magliligtas, mga taong maligtas. Hita mo, kung sina Elimelech at Naomi at ang kanilang pamilya ay hindi naligaw ng landas at pumunta sa Moab, hindi sana nakamit ni Ruth ang ganitong kaligtasan. Kaya dahil naligaw ang mga Hudyo, ang mga hentil na yon ay isinasama sa linya sa pamamagitan ni Heso Kristo. At pagkatapos ay nagpatuloy si Pablo sa pagsasabing, ngunit hindi pa yan ang wakas. Kapag dumating na ang kapunuan ng mga hentil, saka babalik din ang mga Hudyo at muling maliligtas. Sila rin ay muling ihuhugpong, tulad ng lahi ni Melon na ihuhugpong sa pamamagitan ni Obed. At lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan ng babaeng hentil na nagngangalang Ruth. Kaya, tulad ng larawang ito, sa pamamagitan ng mga hentil, ang mga Hudyong tumanggi kay Jesus ay babalik balang araw, at sila ay muling ikakabit sa lahing ito ni Hesukristo. At pagkatapos ay nagpatuloy si Paul sa pagsasabi niya ay, ganito sa Roma 11:15, sinasabi, sapagkat kung ang kanilang pagtanggi ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ang pagtanggi ng mga Hudyo, ano nga kaya ang magiging pagtanggap sa kanila, kundi ang buhay mula sa mga patay? Kaya sinasabi ni Pablo, sa madaling salita, iyan. Kapag nangyari yon, kapag ang mga Hudyo ay bumalik sa pamamagitan ng mga hintil at muling naihugpong, para na rin silang nabuhay muli. Sinasabi nga na parang ito ay muling pagkabuhay. At ito ang itinuturo sa atin ng talaangkanan ni Heso Kristo. Mayroong dalawang malalaking puwang na 400 na taon at 300 na taon. At gayon pa man, nagpatuloy ang lahing ito. Hindi ito naputol, hindi ito namatay. Nagpatuloy ito hanggang sa pagdating ni Jesus. Ito ay dahil nakialam ang Diyos at binuhay niya silang muli. Ang isang pamunahing tema ng talaangkanang ito ay ang muling pagkabuhay. Paano binubuhay muli ng Diyos ang kanyang mga tao sa espiritual at pisikal na paraan. Ganito rin ang sinabi niya tungkol sa panahon ng Eksodo. Sinasabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 20, versikulo 37, kundi ang mga patay ay muling binubuhay. Maging si Moises ay nagpakita sa sipe tungkol sa nagliliyab na palumpong, kung saan tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Sinabi ni Jesus na ang mga patay ay muling binubuhay, ibig sabihin ay binanggit ang pagkabuhay na maguli. Sa paglalahad ni Moises tungkol sa nasusunog na palumpong. Iyan ay nasa Eksodo Kabanata 3, kung saan tinawag ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na palumpong. Kung babasahin mo ang Exodo 3, walang nabanggit na anumang pagkabuhay na mag-uli o anumang patay na binuhay muli. Kaya ano ang tinutukoy ni Jesus dito? Sa madaling salita, sinasabi niya na nung tawagin ng Diyos si Moises, ang Diyos ay pagbuhay muli sa mga Israelita. Dahil sa loob ng 400 taon sa Egypto, sila ay patay sa espiritual. Iniwan na nila ang pananampalataya. Wala naganap na paghahatid ng pananampalataya. Ngunit nang tawagin ng Diyos si Moises at sugong sila sa mga Israelita upang ilabas sila sa Ehipto, yun ang kanilang muling pagkabuhay. Binuhay silang muli ng Diyos. At nangyayari rin ito sa atin. Sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talata 1, sinabi ni Pablo, at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Hindi niya sinabing patay ka na, o para bang patay ka na. Ngunit sinabi niya, kayo'y mga patay na dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan bago natin nakilala si Kristo. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay muling binuhay.
Gayon din sa Isayas, Kabanata 53, versikulo 6, sinasabi nito, tayong lahat, gaya ng mga tupa na naligaw, bawat isa sa atin. Ngunit paano tayo narito ngayon? Sa kumperensyang ito, tumatanggap ng salita ng Diyos, naniniwala kay Jesus. Ano nangyari yon? Ito ay dahil sinundan tayo ng Diyos. Ang kanyang kabutihan at biyaya ay humabol sa atin. Hindi tayo kailanman nalimutan ng kanyang mapagmahal na kabaitan. At ang kanyang pagkalinga ang humawak sa atin. Ginamit ang lahat ng ating mga kalagayan at ang ating mga sitwasyon ay ganun nga para maibalik tayo. Binuhay niya tayo mula sa mga patay. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. Palagi niya kaming hinahabol at ibinalik niya kami at ngayon ay buhay na buhay kami. Ganito gumagana ang probidensya ng Diyos sa ating buhay, maging ngayon. At ito ang itinuturo sa atin ng talaang kanan ni Jesus. Isang pamunahing tema, mayroong muling pagkabuhay ng bayan ng Diyos at ito ang soberanong biyaya ng Diyos. Ang kanyang mapagmahal na kabaitan at ang kanyang sigasig na nagbigay daan upang mangyari ang lahat ng ito. Kung inayaan niya ito sa mga tao, matagal nang natapos ang talaan kanang iyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagtataksil ng tao, sa kabila ng ating kawalang katapatan, sa kabila ng ating mga kapintasan, at sa kabila ng ating lubos na kawalan ng kakayahan, ang sigasig at mapagmahal na kabaitan ng Diyos ay nagsakatuparan ng kanyang planong pantubos at patuloy na tutuparin ang lahat ng kanyang mga panyako. Kaya't ang kanyang sigasig at ang kanyang mapagmahal na kabaitan at ang kanyang pag-ibig ang siyang kumakapit sa atin. Kaya naman, masasaasa tayo na matutupad ang lahat ng kanyang mga pangako. Wala kahit isa, mawawala ng saysay. Walang sino man ang makakahadlang sa mga tipan ng Diyos at sa kanyang probisyon. Kaya nga tayo'y laging magalak at makapagpasalamat sa lahat ng bagay. Ito ang aral na sinusubukang ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng talaangkan ng Heso Kristo, sa lahat ng pagtaas at pagbaba, sa lahat ng kaguluhan at kalituhan, sa lahat ng kataksilan ng tao. Ang kanyang sigasig ay patuloy na kumapit sa lahing iyon, kaya't ang kanyang ipinangakong anak, si Heso Kristo, ay naparito sa mundong ito. At ang parehong sigasig na iyon ang magpapatuloy upang ang lamparang ito ay hindi mamatay at magningas hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong kapatid, ang katotohanang narito tayo ngayon at tinatanggap ang salitang ito ay patunay na ang pagkalinga at ang kanyang sigasig ay patuloy na kumikilos hanggang ngayon. Kay laking biyaya para sa atin. Wala tayong nagawa, ngunit ang kanyang pag-ibig ang sumunod sa atin, humawak sa atin at nagpanumbalik sa atin sa kanyang kawan. Kaya ang magagawa lang natin ay magpasalamat at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Maraming salamat sa pagliligtas sa amin ng ang makasalanan na naligaw ng landas. Purihin natin ang Diyos at luwalhatiin siya ngayon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita at aral at ipinapasa ang kasaysayan ng pagtubo sa iba. Upang malaman din nila na ang Diyos ay buhay at siya ay gumagawa sa kanilang buhay. Dalangin ko ang pagpapalang ito sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa kahangahangang kumperensyang ito na pinahintulutan mo para sa amin. Kahit libo-libo at libo-libong milya ang layo natin sa isa't isa, binigyan mo kami ng kahangahangang teknolohiyang ito upang maibahagi namin ang mensahe ng Diyos nang hindi nagkakatadpo-tadpo. Diyos, dalangin ko na ang iyong espiritu ay kumalat sa internet at maantig ang mga puso ng mga taong nanonood at nakikinig upang sila ay magpuri sa iyo, Panginoon, at magpasalamat sa Kanya para sa kahangahangang salitang ito na ipinamana sa amin. At ngayon, Diyos, dalangin ko na tulungan mo kaming lahat na maging isang henerasyon ng mga mangangaral na magpapasa ng pananampalatayang ito at ng salitang ito sa susunod na henerasyon upang
Ang lahi nito ng mga mananampalataya ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, paghihirap at pagdurusa, tulungan mo kaming maging mga banal na ganap na makakakita ng iyong biyaya at iyong probisyon, kahit sa mga panahong iyon ng kahirapan, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makayanan naming magtiis at magtagumpay at mabigyan ka ng papuri at luwalhati, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat. At ang lahat ng ito ay aming idinadalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.